the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Morning, Cha. Good morning, Ted. Kumusta tayo dyan sa studio? Na-miss ko bigla yan, ah. Kaya nga, bukas ba nandito ka na? Wala pa naman. Okay. Anyway, basta anytime, if you feel like coming on board live, anytime, Brad Jeff, magsabi ka lang, wag lang Sabado at Linggo. Alam ko naman na always welcome tayo dyan sa studio. Yan. Okay, Brad, sige. So marami nag-aabang dito, mga kapatid, para po sa ating aral today. At sa lahat po ng mga lalahok sa ating What's on Your Mind, ang importante higit sa lahat po, the message. Go ahead. Talking about nag-aabang, kanina pa naka-tune in, Maripas at Tita Tessie Tuazon. Ayan, magmanugang yan, magbiyanan. Si John at si Larawi of Cavite City, thank you so much for tuning in. Marami mga hiwalayan lately, Cha, sa news, ano? Pati yung mga kakilala ko, may mga ibang marital issues din na kinakaharap. And then, kahapon, maganda rin yung tema natin sa Anong Say Mo, talking about marriage naman dahil papasok sa marriage yung kanyang anak. But again, balik tayo sa mga hiwalayan. May maganda lang akong verse na maybe reminder sa mga mag-asawa. Kasi like kung sinasabi ko sa mga ikakasal ko, falling in love is easy. Madali namang ma-in love, di ba? Kung talagang sinisinta mo yung irog, nga. Pero how to stay in love, ibang kwentuhan yon, ibang diskarte yon, ibang level of commitment yon. So madali ma-in love, pero paano manatiling in love for the next 30, 40, 50 years, yon kailangan mo ng tinatawag na labor of love. May isang grupo ng mga tao sa Malakay, ito po'y huling libro sa Old Testament, nagtataka sila kasi naggagawa sila ng mga alay sa Panginoon. Sabi ron, iyak kayo ng iyak, sabi ng Diyos sa altar ng Panginoon dahil hindi niya pinapansin o pinapakinggan yung mga handog. Hindi siya nalulugod sa inyo. At sinabi po yung dahilan, yan ang ating verse ngayon, Malakias 2:14, tinatanong niyo kung bakit? Sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan noong inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Bigat naman na to. Ano po sinasabi ng verse na to? Sabi kasi, hindi nyo tinatanggap yung alay namin. Sabi ni Lord, tinatanong nyo pa. Okay? Alam niyo yung may pangako kayong binitawan, yung panghabang buhay sa harap ng Diyos, sa harap ng taong nakasaksi sa araw ng kasal. Minsan di natin namamalayan, unti-unti na nating nalilimutan yung commitment na yon. Sa panahon ngayon, madaling sabihin yung I love you, madaling mag-post and all, pero mahirap panindigan. Maraming relasyon nasisira dahil sa unfaithfulness. Hindi lang sa physical na pagtataksil, kundi pati sa emosyonal, spiritual. Sinabi nga po doon sa Malakay, okay, yung pinakasalan nyo, ito po'y hindi lamang kontrata, yung marriage contract na dinidemand ng LGU nyo, kundi ito isang covenant, isang banal na tipan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ng tipan, covenant sa Tagalog, English. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta piraso lang ng papel na pwedeng baliwalain. Kaya nga po gagawin natin to either sa simbahan o sa isang lugar at iniimbitahan natin ang presensya ng Diyos dahil nandun siya sa kalagitnaan ng kasal nyo. Whether sa West yung ginawa, sa harapan ng judge and all, basta legal na kayong kinasal, ang Panginoon mismo ang saksi sa inyong pangako. Sa asawa mo, kapag nagiging unfaithful po tayo, hindi lang asawa mo nasasaktan, kundi pati ang Diyos, pati anak nyo at mga tao sa paligid nyo. So kung may mga bagay na humahad lang sa pagiging tapat mo sa asawa mo, kasalanan man yan, pride, bitterness, distractions, temptation, balikan mo lang kung bakit mo siya pinili in the first place. At higit sa lahat, tandaan mo kung ano yung pinasok mo. Saksi ang Panginoon sa araw ng kasal nyo at ito isang covenant more than a contract. Examine your heart today. Ikaw na medyo natetempt na, ikaw na nakikipag-chat na at may mga muwa-muwa, chup-chup na dyan, mayroon ka bang dapat itama sa relasyon mo? Maging faithful ka lang, kapatid. I'm not just talking to the men, ano? Maaring babae naman yung unfaithful, but anyway, be faithful, not just in words, but in action. Mahalin mo asawa mo as Christ, love the church, by faithfully, sacrificially, and unconditionally loving the church. Ulitin ko po, Malakias 2:14, tinatanong nyo kung bakit? Sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan ng inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo
sa isa't isa. Tayo manalangin, Panginoon, mahirap man lunukin ang verse na to, ang salita mo, but it is true na talaga, Lord, pagka kami nagtaksil, maraming taong nadadamay. The decision was personal, but the effect and consequence is communal. Community ang nadadamay. Anak, biyanan, manugang, kapatid, katrabaho. Marami, Lord, nadadamay sa personal namin desisyon na magkasala. Kaya, Lord, nawa, bigyan nyo ng wisdom yung mga taong nadadara ngayon at nadadamay, nadadala ng emosyon sa kanilang mga maling kachat at kakwentuhan. Nawa pa na maging faithful sila sa kanilang mga asawa dahil ang blessing mo ay naroroon sa mga taong sumusunod sa inyong mga kautusan. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray again, kami po'y dumudulog sa inyong kabanalan na alagaan niyo po lagi si Brad Jeff sa kanyang ginagawa pong pagmimisyon sa amin araw-araw at maging sa kanila pong simbahan. Lord, bless him and guide him through. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat Amen. na marami. Thank you, Brad Jeff. Salamat sa iyong sakripisyo at pagtsatsaga at paghihintay madalas. Thank you so much for serving the people. Okay, Brad, wala ka bang kasal today? Wala bang mga nagkakamali? Wala bang Valentine's? Wala ka bang sa Valentine's sa Day? Valentine's. Oo. Wala pa naman, Brad Ted, dahil yan ay special day at asawa, okay, ay manonood ng konsyerto. I-date naman natin si Ate Grace. Para naman, manonood ka ng Dionne Warwick? hindi yun yung kay Ate Regine. Yan. Meron yatang concert si Nat King Cole. Bagay mga gusto niya. Mga datingan mo pa, kahit Tita Juliet Cruz yan Ganyan yung mga datingan. Anyway, pero ikaw ba'y meron ka ng ikinasal ng Valentine's Day? 15 years na ako nagkakasal, Brad Ted. Mukhang wala pa akong nare-recall na ako mismo. I'm sure marami nagpapakasal. Baka tinatanggihan ko dahil pamilya muna bago. Kasi lagi kang may date ni Grace. Pero marami nagpapakasal ng Feb 14. Marami. Ganon? Meron na akong mga ilang na host ng mga Feb 14 ng kasal. Talaga? Oo. Pero Ted, Hanggang ngayon pa kakasama pa sila? Oh. Grabe naman. Kakasabi lang ni Pastor Jeff, sa mga nag-iisip na dyan. Sabi niya kanina. Nagtatanong lang ako. Oo. Concern si Manong Ted dito kung magkasama pa ba sila. Oo naman, so far. Okay. Yeah. Pero sa pangkulang si Ted, pag si Ted kinasal kahit na hindi Valentine's o Valentine yan, ikakasal ko yan. Sabi ni Ate Ikaw, Tere. ikaw gagasta? Brad Jeff? Sa West na lang pala. Okay, sige. Hindi, hanap ka muna. Okay. Kasi, yun ang problema dyan Parang si Dimpy dito. Meron na siyang date. Gusto niya ng date for the wedding. Jowa na lang ang wala. Yun na lang hinahanap namin for Dimpy. Ready na lahat. Oo. At least may date na siya. Kasi kung sabi niya sa akin, Chuck, kung sakali man na may dumating, at least anda na ako. Ito ang gusto kong date. Tsaka yung handa. Oo. Tsaka yung mga ihahanda, mga putahe. Nasa utak na rin lahat yan ni Dimpy. Oo. Wow. Come on, Dimpy. Okay, sige. So, salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. See you tomorrow. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.